Yo! What's up? Mga kabalen, here is the flashback bago ipablessing ang aming munting bahay. March 10, 2024 ang house blessings ng aming munting bahay at sabay na ang birthday ng aking nanay. Pinagsabay na namin para makatipid since marami pang binili na gamit para sa finish ng bahay. Nagkaroon ng tagas ang PVC nakakonect sa drainage ng banyo sa second floor, kaya tinanggal ang maliit na part ng kisam upang makita kung saang part ang may tagas, agad din naman na solusyonan ang tagas. Pagkatapos gawin ang PVC, sinunod naman lagayan ng skim coat ang front ng bahay. Heto ang pinauna naming natapusin since yan ang nakikita sa labas at main attraction ng bahay. Ang unang araw is nilagyan muna ng skim coat. Bandang hapon halos nalagyan na lahat ng skim coat ang front ng bahay, and here is the whole picture ng bahay. May konting oras pa kaya nilagyan na din ang skim coat ang kisami ng front ng bahay. Kinabukasan umaga pa lang is natapos ng lagyan ng skim coat ang buong front ng bahay. Kaya sinunod na ilagay ang pintura, kulay puti ang pinlagay naming para malinis tignan at maaliwalas. Speaking, pinarush ko ipatapos ang front dahil sa mga scaffolding na nirentahan. Isang araw lang naming nagamit ito para makales kahit papaano sa gastusin, at kasabay neto ang kisami ng second floor. Taas muna ang inuna lagyan ng skim coat since marami ang lalagyan ng skim coat, at para hindi kumalat ang dumi lalo't na pagkatapos ilagay ang skim coat lilihahin pa ito. After lihahin sunod ang pintura. Dalawang pintura ang ginamit namin, isang Boysen flat at semi-gloss. Hindi po ito sponsored pero baka naman Boysen pagalawin mo ng baso cheese. Nag-decide ang aming gumagawa na pagsamahin na lang ang flat at semi-gloss upang makatipid sa pintura since ang mahal na ng pintura ngayon. Isang 4 liters na galoon ng pintura, isa umabot na ng 700 pesos. 4 na galoon ng pintura ang ginamit ng buong bahay, at gumamit naman kami ng 1 litro ng flat na pintura para sa front sa part ng terrace. Since nakita nyo na ang labas ng bahay, at tapos na din ang skim coat, at napinturahan na din, pinagtulungan na ng dalawa naming trabahador ang loob ng second floor. Ang mabilis lang nilang nalagyan ng skim coat ang buong second floor, kasama na ang restroom, at mga kwarto, at ang hallway. Pure white na din ang napili namin sa loob ng bahay, para matchy na lang since dark color ang aming mga tiles, and sa tingin ko naman nag-match ang mga kulay na napili namin. Kayo ba sa tingin nyo may marerecommend ba kayo na magandang kulay? Comment nyo naman ang inyong idea. Nagpapasalamat ako sa inyo sa suporta na pinakita nyo sa nakalipas na 8 buwan. Maraming salamat sa inyo. Kahit di man tayo sikat, nandyan pa rin kayo. Tagos sa aking puso ang aking pasasalamat sa inyo mga kabalen. Sana'y huwag kayong magsawang manood ng aking mini house vlog. Balik ulit tayo sa pag-finish ng aming munting dream house. Tapos na ang second floor at first floor na ang susunod na lagyan ng skim coat. Habang nag-skim coat sila sa first floor, nag-leave muna ako ng 1 araw upang tumulong magliha ng skim coat at para mapabilis ang trabaho at mahabol sa house blessing. Hindi ko alam kung nakatulong ba ako or lalo lang tumagal trabaho nila Cheese. Hahaha, pero yun ang alikabok pala ng pagliliha ng skim coat. Halos pumuti na ang kamay at buong katawan ko dahil sa sobrang lakas ng hangin. Hindi talaga biro-biro ang trabaho ng mga skilled worker or construction worker. Kung hindi dahil sa kanila hindi mabubuo ang isang instruktura, kaya ay salute sa lahat ng construction worker din. Shoutout Dennis Mitra, salamat sa paggawa ng aming munting bahay. Kung umabot ka sa part ng video na ito, comment ka naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang video ko na at para ma-shoutout kita sa susunod na video. Fast forward, baka mainip kayo kaya bibilisan ko na ang pagliliha. Pero pulido ang pagliha ko dyan, huwag kayong ano dyan, mukhang lang hindi sa video. Importante, may ambag ako kahit papaano. Madumi nga lang ang pagliliha dahil naging powder ulit ang skim coat na pinahid sa pader. Kung hindi mo kasi lilihahin ang skim coat, pangit ang magiging kakalabasan, lalo na kung may mga part ng pader or kanto na di maganda ang pagkagawa, kaya sa skim coat binabawi para gumandang tignan. Pagkatapos kong magliha sa terrace, bumaba naman ako para i-check kung ano na ang natapos nilang lagyan ng skim coat. So yun, nag-start na yung isa sa banyo, at natapos din ng araw na yun at nilalagyan na din ng skim coat ang bintana since di pa ito nalagyan, at inayos na din dahil medyo pangit ang platada ng bintana. Nalagyan na pala ang skim coat ng kisami ng dining area, at nilagyan na din ang kabilang bintana ng skim coat para pantay, magandang tignan, at yung butas sa kisam hindi pa natatakpan dahil pinapatuyo pa ang solvent na nilagay sa PVC, at ido-double check pa ito kung wala ng tagas. At bago matapos ang araw na to, pinalagyan ko muna ng skim coat ang pader pagitan ng sala at din-in area dahil napansin ko na medyo di pantay at parang kulang pa ng skim coat. Yun lang, hanggang dito na muna.